Amen. That is a wonderful song, Carry the Light. Sino po ba ang magkikarry ng light? It's not the unbeliever, but tayo po, mga mananampalataya, mga tagasunod, mga sundalo ng atin pong Panginoong Jesucristo. Alright, so tonight would be the best night, and also pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay mabuti at hindi siya nagkukulang sa atin. We have this opportunity once again that we can listen to wonderful songs, we can listen to music, we can also be encouraged through the Word of God. Muli mga kapatid, salamat sa inyo pong pagbibigay ng inyong oras upang makapanood at makapag-tune in sa The Voice of the Gospel. Thank you so much, and I know na kayo po ay masaya po tayo and we are blessed, okay? Wala pong mananampalatayang hindi pinagpapala ng Panginoon sapagkat lahat po tayo, even our salvation is a great blessing from above, from the Lord. Alright, so, binabati natin ang ating Nanay Ellie. Nanay Ellie, kumusta po kayo? Ni Tatay Roger dyan at sila Sister Irene. Thank you so much, okay, for supporting this program. And also, yes, yung aking mga minamahal dito sa loob ng bahay na aking technical support, si Sophie at saka si Jen. By the way, please pray for Jen because yan, sinumpong na naman siya ng kanyang migraine. So, yan. But don't worry, okay? Kahit na ganun ang nangyayari, nandyan pa rin. Nasa likod natin. Ayan, nagsusupport. Salamat sa Panginoon. So, please pray for her, okay? And also, Sister Prima, thank you so much, Sister, for watching The Voice of the Gospel all the way from UAE. Alam ko, Sister, na kahit na medyo busy ka at sometimes yung panahon ay hindi umaayon, pero yan, pinipilit mo at ginagawan mo ng paraan. Salamat, Sister Prima, sa iyong pakikinig. Binabati din natin yung nasa US, nasa New York, sila Fe, okay? Kamag-anak Sister Prima, sila Nanay Lola Sita, si Noel, alright, ang kanyang mga anak, ang anak ni Fe at ang kanyang asawa. So good evening po, good morning po dyan sa Amerika. Alright, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Rebecca, Sister Rebecca Cereso, thank you so much for watching and supporting our program. Julie Gao family, again, all the way from UAE. Thank you so much for watching and always supporting our program. Sister Ann, kapit lang, magtiwala lang tayo sa Panginoon because the Lord is good. And the Lord will do something sa lahat ng mga pinagdadaanan po natin. By the way, mamaya po, I'm gonna show you the video na kinuha ko po kanina. Tayo po'y pumunta at lumakad. Pumunta po tayo sa evacuation ng landayan para po at tinignan din po natin yung buong landayan na lubog pa rin po tayo sa baha. Okay? So yung video na ito ay hopefully ma-encourage po ang bawat isa na tayo po ay tumulong. Okay? Tumulong tayo sa ating kapwa, especially yung mga talagang victims of itong Ulysses, Typhoon Ulysses. Meron akong interview doon sa isang nanay at sa isang lola. Panoorin po natin yung mamaya, okay? Thank you so much and God bless us all. Please continue to share this video. Just share it to everyone na inyong mga kakilala, kamag-anak, kapamilya, mga asawa ninyo, mga anak, okay? I-share lang po natin sa mga kaibigan po natin. Alright, so here we go. Tayo po ay makinig ng mga again, muring papuring awitin, okay? Alright, so let us hear itong matagal nating hindi napakinggan, mga kapatid, pista, okay? Here we go, mga brothers and sisters in the Lord. Sumilay na ang katuparan ng ipinangakong pabor ng Diyos. Pangakong ganap at di magwawakas. Lahat ng nasasabik sa kanyang pagkilos ay magpurit magdiwang. Halina't salubungin ang tunay na pista ng kanyang kabutihan. Narito na! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagliriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagliriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan.
kasaganahan. Dulot mo'y katuwiran at kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa buhay ka, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa aking kaligtasan. Yeah! Hallelujah! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagdinig, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula, sa'yo lang, Diyos, lahat naming pagpapala. Sa'yo lang ibibigay, tanging pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin, sama-samang purihin, nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Amen sa pista. Awitin po na yan. Amen na amen po dyan, mga magulang, mga kapatid. Salamat po sa Lord. Dahil meron tayong dahilan upang tayo ay magpista ng kanya pong kadakilaan. Maraming salamat sa Lord dahil He is always there for us. Okay? Alam kong hindi tayo pinababayaan ng ating pong Panginoon at nandyan siya para sa atin. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin, anong mga pinagdadaanan natin. Nandyan po ang ating Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan. Alright? Yes, thank you so much for watching. Sa nanonood sa watch party ni Brother Brian and Sister Leslie Layoso. Nyonya Divina, Nyonya, thank you so much for watching. Ricardo Bello Salcedo, thank you so much, Ricardo. Mon Merizin from Malabon. Right, and Tita Celia Tihada, thank you so much for watching, Tita Celia. God bless you always. Alright? Okay, so mga kapatid, tayo, samahan niyo ako, mga kaibigan, mga kabokals. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Lord, thank you so much, Panginoon, sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin. Thank you very much because hindi kayo nagkukulang sa amin. Napakatapat niyo po, Panginoon. Kahit na kami minsan nagkukulang, but you are so good. Dahil, Panginoon, ang inyong biyaya ay sapat-sapat. We always, kami palagi, Panginoon, na kumakapit at we experience your grace every day of our lives. Thank you so much, Father. Thank you so much, Lord, for the time that you have given to us. That kami po ay makapag-tune in, kami po ay makapakinig ng inyong salita at makapag-worship sa inyo sa pamagitan po ng mga awitin. Salamat, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Lahat po ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, mga kapatid. Salamat po muli sa inyong panunood. By the way, like what I've said kanina sa aking intro, na kanina po pumunta tayo sa evacuation center ng Landayan. At kumuha tayo ng video, nag-interview po tayo ng nanay doon at lola. Mamaya po, at yung umikot din tayo sa Landayan at makikita po natin yung baha ay nandyan pa rin. Though mababaw na siya, pero nandyan pa rin. Okay? Ipapanood ko po sa inyo mamaya yung video na kinuha po natin. Just for us na ma-challenge po tayo. Dahil kung tayo po mga kaibigan, mga kapatid, may hinihigaan at komportable sa ating pong mga kwarto, doon po sa evacuation center, wala po silang social distancing. Yung kanilang hinahigaan ay matitigas, sa lapag lang sila at sama-sama po doon. Merong 60 family in just one, okay, sa isang evacuation center, sa isang floor or doon mismo lahat, 60 family po sila. And they need something, they need na marami silang mga pangailangan po doon.
mga kaibigan. So, we can be a blessing. Mamaya ipi-play ko yung video na atin pong nakuha doon. Okay? Thank you so much. At tayo po'y tuloy-tuloy mga kaibigan makinig ng mga awitin sa gabi pong ito. Let us listen to this song, Oceans by the Acidors. Here we go, mga magulang, mga kapatid, mga ka-vocals. One of the questions I get asked a lot is, Jim, you call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your crazy abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where fear may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, and you are feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace.
Alright, thank you so much. Napakagandang awitin na yan. Oceans. Yan pamagat niyan. Tinawit po yan ng The Acidors. Alright, so salamat sa Lord muli. Yes, Ate Eva, Ate Bang Suarez, thank you so much for watching. God bless you. And Ate Evie Capulong, good evening po. And Sister Joanne Mania, kasama po si Brother Fernan at ang kanilang mga anak dyan na nanonood. Good evening po sa inyong lahat dyan sa Maligaya. Okay. Ayan mga kapatid. Yes, Aldrin Alokday, Anggaon. Thank you so much all the way from Talakag. Aldrin, thank you so much. Mayong gabi kaniyong tanan diya sa Talakag. Okay, diya sa Bukidnon, mayong gabi sa Maramag, sa ako nga mga pamilya diya sa Maramag, mayong gabi kaniyong tanan. Sa simbahan diya Crystal Faith. Okay, good evening sa inyong tanan diya with the Pastor Pipo, good evening. Alright, so mayong gabi, good evening sa lahat, okay? Thank you so much for watching. So tuloy-tuloy lang, pakishare po ang video because tonight would be a special night because ipi-play po natin dito yung kuha nating video kanina na umikot tayo sa Landayan. Nakita natin pong bahang-baha sa Landayan and pumunta tayo sa evacuation center ng Landayan. Nakita natin, nag-interview po tayo doon, nakita natin na marami silang mga pangailangan doon. So, umaasa lang din po sila sa mga taong pumupunta doon at nagbibigay ng donations para sa kanila. Okay? So, mamaya ipi-play po natin yan. Promise ko po yan sa inyo. Okay? So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito mga kapatid at tayo po'y tuloy-tuloy lamang at isa pang awitin. Tagalog naman po tayo itong buwan kasi I know, siguro na-miss na ito ni Nanay Ellie yung buwan, di ba? Okay, here we go mga kapatid, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang awiting buwan ni Juan Carlos na Christian version. Good evening sa aking kamanggagawa, si Daniel Crismon Unaho. This is the one. Alright. Here we go. Okay. Good evening din sa aking kapwa manggagawa, si Pastor Noe Akala. Coach, good evening sa imo diha. God bless. Ika'y sa Diyos magpaalipin, utos niya ating sundin. Di ka na nagsisimba, sana ay bumalik na. Simbahan lulubog litaw, higit na isang buwan. Ang wala lang ay tanging ikaw, higit na isang buwan. Bubuhay ka dahil ng malungkot, Diyos ang tunay na saya, at ako'y sasama kaya huwag mahiya. Halina tayo'y magsimba. Higit na isang buwan, ang wala lang ay tanging ikaw. Higit na isang buwan.
ikaw wala ay pag-aambot na lang. Di buo ang puso, Diyos ay kinalimutan. Kailan babalik dating gawain na Diyos ay mahal? Diyos lang ang mas mamahalin. Pakinggan ating Diyos at sundin ang kaniyang tuntunin. Sa simbahan lulubog litaw, higit na isang buwan ang wala lang ay tanging ikaw. Higit na isang buwan sa simbahan lulubog litaw. Higit na isang buwan ang wala lang ay tanging ikaw. Higit na isang buwan. Okay, ayan po ang bunga ni Juan Carlos with Christian version. Thank you so much sa awitin po na yan, mga kapatid. Okay, so ito na yung video na ipinangako ko po sa inyo. The reason why I'm gonna play this video is that for us to know that there are really people na nangangailangan po. So I challenge you that sabi nga natin, it is more blessed to give than to receive. Okay? So the reason why na ako po ay nagpipaint para po ito po ay painting for a cause na ibebenta po ito. 100% po ang proceeds po ng paintings. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga paintings para kung meron magkagusto ng painting na yan at kayo nang bahalang magpresyo na ayon sa inyong puso. Okay? So ito na. Ito ang lugar na tutulungan natin, which is dito po kami nakatira ngayon. Mapalad po tayo dahil medyo mataas yung lugar natin, pero naging island po kami. At yung aming daraanan po ay puro po tubig po yan. At just to let you know na bumababa naman siya. Sana hindi na umulan at hindi na po madagdagan ng tubig sa lawa. Kasi pantay po ang tubig sa lawa doon sa daan na dinadaanan po namin. So here we go. Ito na po mga kapatid ang atin pong ipi-play, okay, na video na kuha po natin kanina. Okay, saglit lang mga kapatid, okay? Saglit lang po. So, bakit nawala siya? Okay. Saglit lang po mga kapatid. Titingnan natin why. Ba't nawala siya? Okay. Ayaw siya ma-play. Why? Give me one moment mga kapatid. Okay, ayusin ko po muna ito. I don't know why hindi siya mag-play. Tingnan po natin. Okay. Alright, so give me one moment in here. So I'm gonna try my best. Okay, ito na. Okay. So ayan. Alright, balik po tayo mga kapatid. Pasensya po dahil nagkaroon tayo ng technical problem. Ito na po ang aking ipinangako sa inyo. Here we go.
ano? Taga saan kayo? At Pilomino, Saan banda yon? Doon sa Fairway po. South Fairway. Gaano kataas yung baha? Napastao po sa amin. Ay, ganon. So, Kung na lang po yung makikita. nako. Ilang family kayo nandito? Galing doon? 14 po. 14. Ilang araw na kayo dito? Isang linggo na po. So, ano yung mga pangailangan nyo? May anak ka din ate, ano? Ano yung mga pangailangan nyo? Dito. Unang-una ko yan, pati rin po. Wala po kami ng papel. Sa PIN. Kailangan din nila. Tulad din nila ito, binigay lang dito sa amin ito. Kartal lang mo dito namin. Nakakapagluto kayo dito? Ambag-ambagan lang po sa isang kalan. Ambag-ambagan, si nanay. Nay, anong name nyo, nay? First name lang. Maura, salamat Ibani. Maura, yan. So, ano yung ano natin, nay? Magkapit-bahay din kayo ni ate? Taga ano po kami, taga Murukdos. Purokdos. Gaano kataas doon? Taas po doon. Oo. So, sira lahat ang ano natin? Wala, may naisalba ba kayo, ate? Wala. Wala. Yan na po yung gamit na natira sa Mga gamit lang. Oo. Sana po yung namin na yung magagamit kong dito. O yun, oo. Kawakawain. Oo. Oo. Mahirap po ganitong sitwasyon dito, ano? Sama-sama kayo dito. Ilang pamilya to dito? 14 po. Marami dito sa third floor. Meron pa sa third floor? Oo. Bali yung pinalalabasan dito, bali na sa halos po 60 families. 60 families. Oo, nakita ko nga doon eh. Oo nga po, 60 families po. Kasi na nakaraan, 51 po tayo. Ngayon po, nadagdagan po tayo. So, tumalabas na 60 families po. Mula dito hanggang third floor. Matatagalan pa ang baha bago humupa. Bakit po, aabutin po kami ng January dito kasi gawa po nila pa ng puno. Oo. Sige. Sana nga rin po matulungan po kami kasi katulad po niyan, yung bahay ko po, alis wala rin na po. Oo, nako. Yung Sige. gamit ko yan po, damit na lang. Ano po, kami nagbibigay sa amin ng bigas. Sige, sige. Anong name nyo, ate? Sarah May po. Sarah May. Bali po yung mga gamit po namin, kapitbahay namin, na isang pa po yung kalan. So hati-hati po kami sa isang kalan. Oo. Papakalda po. So yung asawa ko naman na nagpapadya. Para kahit Pero, yung ipang... sa bagay. Pero siyempre mahirap pa rin dito, no? Sige. Sige, kasi nag-ano kami, baka sa Sabado, first batch muna yung pagkain muna yung ano namin. Oo. Ano naman po, maraming salamat naman. Sige, sige. Ipagpe-pray kita, Ate Sarah. Sige. Nay, ipagpe-pray ko din kayo, ha? Pray tayo. Panginoong Diyos, salamat po, Lord, sa hapon ito. Kasama ko si Nanay at saka si Sarah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Dalangin ko, Panginoon, yung mga nandito. Pagpalain niyo po sila at maraming mga support, tulong na darating po sa kanila. Kasi alam ko, Panginoon, ang hirap na kanilang pinagdadaanan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At ang lahat na ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, babalik po ako dito. Taga-ano din po ako, Phase 5. Sa amin mataas doon eh. So sabi ko nga, walang ibang tutulong kundi tayo din, di ba? Mas maganda nga po, buti nga po, tulong pa na. Kasi katulad po, hindi ako, wala ako sarili tira. Ganon. Nakitira lang din po ako sa kaibigan ko. Oo. Siyempre po sa kanal niyo, hindi ka na sa lang ng tatay ko ba? Kaya, Sige. Sige po, sige. Babalik ako dito, magkita-kita tayo ulit. Ako si Pastor Randolph. Yan. ay yung listahan ko sa phase 5, yung lang po sa may pasok ng gate. Dati ako, pero nasa Pasita na po ako ngayon. O kaya po pala hindi na po dito kasi. Dati po dito. Ganon. Amen. Sige po. God bless po, God bless. Bye-bye.
Ayan po mga kapatid, yan po ang sitwasyon ngayon ng Landayan. At marami pong naka-evacuate doon, 60 family doon sa evacuation center. Wala ng social distancing. Sila po ay umaasa lang sa mga binibigay po sa kanila. So that is, yan yung pinagpipray po natin na matulungan po natin sila. Okay? Kanilang mga pangailangan. Merong mga bata doon, may mga nanay na bagong panganak, may mga infants po doon. So, yun po mga kapatid, ako'y namamanhik din sa inyo kung kayo po ay makakasama ko sa pagdulong sa mga kababayan po natin ito, especially dito sa aming lugar. Again, sabi ko nga, mapalad po tayo dahil hindi po tayo, medyo mataas yung lugar natin, pero yan, yung dadaanan ay baha talaga siya. So again, muli, namamanhik ako sa inyo. I have my paintings in here na ito po ay ibinibenta po natin para po sa mga nangangailangan. You can join me, you can avail these paintings. Actually, I have 3 right now. 3 sa hindi pa tapos. Bukas we'll try all na gumawa pa ng paintings pa. So itong yan, painting, abstract painting. Ito po ay symbolizes unity, kahit anong unos, nagkakaisa ang bawat Pilipino. Alright, so ito po ay, ang size po nito is 20 by 15. So yun po yung size nito. At ito na yung pangalawa, it's the bamboo. Okay, tatapusin ko pa siya, the bamboo. At ito naman ay 20 by 15. Okay, so ayan, tatapusin ko pa po ito. At yung isa, yung pinakamalaki na natapos na ko na po ay yung ito yung the eruption of Mount Taal, yung ngayon lang po na eruption. So inspired po siya doon. Ayan, namamanhik ako sa inyo. Okay, ito ang pwede kong magawa, maiambag dito. You can join me in helping our kababayan. Okay, nangangailangan po talaga sila. Aside from Isabela and yan, Cagayan Valley, dito sa Landayan sa Laguna, may mga nangangailangan din po. So, tulong-tulong tayo, kapit kamay, because God has mandated us to do good works, and part of our good works is to help yung mga nangangailangan. Okay? So, sige po. Tayo po ay dadako na. I am gonna share to you something tonight. It's all about that the Lord will provide. Alam ko may mga pangailangan po tayo, pero naniniwala tayo na ang ating Diyos ay buhay, at ang ating Diyos He is full of grace. And we experience the grace of God every day sa ating po mga buhay. So if you have your Bibles with you, I challenge you to open it in 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. This is a story of the widow woman with his sons, na sila po ay talagang mayroong problemang pinagdadaanan, pero because of their faith, sila po ay naitawid po nila itong kanilang problema. So, 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Babasahin ko po sa inyo ito, mga kapatid. Okay? So, and a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Then he said, "Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones." So she went from him and shut the door behind her and her sons. So brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is no another vessel." So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live in the rest." So this is a story of a
extraordinary miracle ng ating pong Panginoon, ng ating Diyos. This is a story of a woman, of a widow woman, together with his sons, na kung saan nangangailangan sila ng matinding pangangailangan. Hindi lamang ito ang naging problem nila. Okay? And the woman is a widow woman because his husband died, and his husband is a faithful servant. Okay? The sons of the prophets. Ibig sabihin po nito, faithful servant sila ng mga propeta o ni Elisha. So yun nga po mga kaibigan, mga kapatid, na itong woman na ito, ang problem niya, nagdadalamhati pa siya sa pagkamatay ng kanyang asawa, and then second problem na meron po siya, malaki ang utang ng kanyang asawa. And the third problem na meron ang babae pong ito is ang kanya pong mga anak ay magiging bayad doon sa utang ng nila doon sa, pambayad doon sa utang at magiging slaves. So meron po siyang tatlong problema na dinadala. Okay? Yung pagkawala ng husband niya, tapos yung utang nila, at tapos yung ang mga anak niya ay dadalhin bilang pambayad sa utang. So basically, this woman has a lot of problems. Kagaya din po natin, meron tayong mga pagsubok sa ating buhay na pinagdadaanan. Sometimes, we need, okay, may mga pangailangan tayo, financial, may mga pangailangan tayo, di ba? Sa ating, minsan may mga karamdaman at mga sakit po tayo. But again, ang Panginoon po ang Diyos. He is a God who sustains us by His grace. Let us check what happened, okay? So basically, the woman come to Elisha, and then sinabi niya what happened sa kanila. And then tinanong siya ni Elisha, anong meron kayo? Basically, ang sabi niya, ang meron lang po ako is a jar of oil. Is a jar of oil. Itong oil po mga kaibigan ay gamit na gamit po to sa kanila. Hindi po ito yung oil na pinangluluto po natin. Okay? Itong oil po na nandito is ito po yung panggatong doon sa kanilang mga lamb. So napakahalaga po nito. Kung walang oil, brown out sila. Okay? So yan sabi na is a jar of oil, yun lang. Okay? And then, ang sabi ni Elisha, go ahead, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels. Sabi niya, huwag kang manghiram ng konti. Just borrow, sabi niya, do not gather just a few. So, ibig sabihin, sinasabi ni Elisha dito, just have faith, okay? Just borrow more. Damihan mo. So, yun nga po, mayroong mga instructions si Elisha, so go, pag meron na, pumunta kayo sa bahay niyo, shut niyo yung door, and then tawagin mo yung mga anak mo, and then yun nga, there's an instruction na ginawa si Elijah, and then sabi niya, i-pour niyo yung oil doon sa mga sisidlan, doon sa mga vessels na kung saan ay hiniram niyo. So yun nga po, and in verse 6, so you can see in here, or in verse 5, so she went from him and shut the door behind her, and her sons so brought the vessel to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. So sabi ng mga anak niya, wala ng vessel because puno na po lahat, and then the oil ceased. So you see that the Lord sees all our needs. The Lord is our great provider. Everything that we have, hindi lamang siya provider po mga kaibigan, mga kabokals, ng financial, mga pangailangan po natin, but the God of heaven, He is a provider of everything. And you know what? You know why? Because His grace is sufficient to all of us. Then in verse 7, then she came and told the man of God and said, ang sabi po ni Elisha, okay, here's the answer to his problem, okay? Go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live in the rest. So, the Lord answered the problem o yung mga pangailangan ng babaeng ibalo na ito. Sinagot ng atin pong Panginoon, mga kabokals. That is how the Lord will provide if we have faith in Him, if we trust in Him. Okay? So, makita natin that na-solve po yung problema ng babaeng balo na ito. Okay? Makakasama niya yung kanyang mga anak at the same time, sila po ay mamumuhay sila po ng normal na wala na silang utang. That is how we open ourselves doon sa biyaya po ng ating Panginoon. Yan po ang mangyayari sa atin kung buksan po natin
ang ating mga sarili doon po sa sa biyaya ng ating Panginoon. And then we have faith sa pang-araw-araw po natin. The Lord will supply all our needs. Ayan, minsan may mga pagkakataon na tayo pinagkukulang, may mga pagkakataon na parang we are corner na, pero huwag tayong mawala ng pag-asa, di ba? Kung meron tayong mga karamdaman, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay handang sumagot sa lahat ng ating pong mga pangangailangan, because our God is a God who provides all our needs. He is our Father, basically. God is our Father. Sabi nga, whatever you ask in my name, I will do it, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. And the Lord is our shepherd, okay? He will not let us, He will bring us to the green pastures. Hindi tayo hahayaan ng ating Panginoon. Sabi nga, walang anak ang Panginoon na hindi niya kakayanin ng bawat pagsubok na pagdadaanan niya. Just have faith in God, trust in Him, that the Lord will do something to all the problems, all the circumstances, all our needs, okay? I last night, I spoke with one of brethren, okay? I spoke and meron siyang problema na kung saan ay sinabi niya sa akin itong problem na ito, but itong kapatid po nating ito, itong mananampalatayang ito, trusted God. There will be shortcut na ibinigay sa kanya to solve all the problem na meron po siya. Pero ang sabi niya, if I'm gonna take this shortcut, okay, ito ba ay magbibigay glory at luwalhati sa ating Panginoon? Then sabi ko sa kanya, that's the answer. That's the answer. Your conviction is the answer of your circumstances right now. Sometimes the Lord will help us through the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit, if we live our lives worthy in the sight of God, the Holy Spirit will help us, will reveal to us the will of God. So it's a matter of by trusting God, His way and not our way. Hindi po tayo pwedeng kumanta na I did it my way, because our way is not perfect. The only perfect way is the way, the will and the way of our God. So we have to trust God in all everything that we have. Hinahayaan po tayo ng Panginoon na dumanas ng ganito na mga problema at pagsubok sa ating buhay, upang sa ganon, kung sasagutin na ng Panginoon yung mga pagsubok at problema natin sa ating mga buhay, the Lord will bless us so much. But always remember that we are already blessed by God. But the Lord is, He will not stop. Our salvation is a blessing. It's more than the wealth of this world. But our salvation is more than a blessing. But every day, the Lord is blessing us so much because of His grace. The Lord wants you also, kung ikaw ay makaranas na ng biyaya ng ating Panginoon, ng grasya ng ating Panginoon. He wants you to be a blessing, okay? Hindi lang po natin puro atin na lang itong mga pagpapalang ito. Hinahayaan ng Panginoon na yung pagpapalang yan ay umaapaw sa iyo. Minsan wala tayong maibibigay because we don't ask for that, o hindi tayo wala tayong yung blessing hindi umaapaw sa atin, kaya hindi tayo nakakapag-share, hindi tayo nakapagbibigay. That's the problem. Why? Anong problema? We don't have faith, di ba? Ang gusto ng Panginoon yung desire ng mga puso natin. If we have the desires of our heart to help others, if we have the desires of our heart na makita si Kristo at makita ang Diyos sa mga buhay natin, then the Lord will hear all our yung atin pong mga desires, di ba? Sa atin pong mga puso. Always remember that our desire, it should be glorify God. Lahat ng mga desires natin sa buhay dapat magbibigay ito ng glory at luwalhati sa ating Panginoon. Everything that we do aside from the glory of God, o kung hindi na mag-glorify ang ating Panginoon, then hindi po tayo mag-expect na yung blessing ay aapaw sa mga buhay po natin. So always remember na everything that you do should give glory and honor to our God, upang sa ganoon ang mga blessing, ang blessing na umaapaw, ang apaw ng blessing ay tuloy-tuloy ang pagpapala ng ating Panginoon. Because hindi hayaan ng Lord na magbigay tayo na wala tayong maibibigay, di ba? We can give to others because the Lord give us. Give that portion
doon sa mga nangangailangan, mga kaibigan, mga kapatid. So, it's a matter of heart. Na puso lang po natin. That's my challenge to all of us. Puso lang. Magkaroon ka lang ng puso na handang tumulong at handang ipakita, handang gumawa ng mabuti para po sa mga nangangailangan po na ito. Sabi nga ng Panginoon, kung ginagawa mo ito sa kanila, ginagawa mo ito sa akin. So, yun ang challenge po sa bawat isa sa atin. And I hope and pray that you are blessed tonight. Okay, if you are blessed tonight, you can comment down below. Amen. Okay? Amen. Just affirm that the blessing of the Lord. Okay? Salamat po mga kapatid. Let us pray at samahan niyo akong ipag-pray po ang mga nangangailangan dito po sa landayan. Okay? So, ayan. Samahan niyo po ako and I know that the Lord will use us mightily. Okay? Surrender natin ang ating buhay first. Yun naman nais ng ating Panginoon. We need to surrender our lives sa Kanya. Yun ang nais niya sa bawat isa sa atin. Okay? So, surrender natin ang buhay natin upang sa ganon, ang meron tayo ay may surrender din po natin sa atin pong Panginoon. Let us pray. Samahan niyo po ako. Father, Lord, thank you so much for your word. Thank you for the promises that you have given to us. I know, Father, that all of us, meron kami mga pangailangan sa araw-araw. Alam ko, Panginoon, na minsan hindi sapat. But the problem is not in your side, but the problem is in our side. Lord, I pray for those who are in need right now. I pray for the businesses of my brethren. I pray for individual, Panginoon, na magkaroon kami ng puso, a heart that is willing to help, willing to show the light to the world, willing to give up everything, willing to give yung mga overflow ng blessing na meron po kami, Panginoon. Lord, we commit to you tonight our hearts. And we know, Lord, that there are people who are in need right now. There are people na nangangailangan po, Panginoon, na makita yung liwanag sa amin, makita, Panginoon, ang puso, makita si Kristo sa amin po mga buhay. Help us, Lord. And Lord, I pray that muli yung business ng mga kaibigan namin, mga kaibigan namin, mga kapatiran namin will prosper. I pray all the yung mga plans po nila, yung kanila pong mga ginagawa sa buhay to prosper. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang gabi pong ito. And I pray also doon sa mga kaibigan namin, mga kababayan po namin na salanta po at nabiktima po ng bagyong ito. Lord, send us. We are your soldiers. We are your servants. Send us to them. Make us a light. Make us a salt. So that itong mga ito, Panginoon, na nangangailangan, that just needs, physical needs, Panginoon, financial needs, kundi the most important is we can give to them the spiritual need na kailangan po nila, Panginoon. Make us a missionary, make us and touch our heart. Magkaroon kami ng puso na kagaya ng puso ni Kristo, magkaroon kami, Panginoon, ng mata na kagaya ng mata ni Kristo at paglilingkod na kagaya ng paglilingkod ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, ang lahat po ng ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all, brothers and sisters. Salamat po muli. Alright. I hope that you are blessed tonight. Okay? Okay, so amen. God will provide for our need. Whatever we do, do it all for the glory of God. Amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters, for watching. I am praying. I'm gonna pray for you that the Lord will use us mightily and sa kanya pong ubasan, sa kanya pong sa mundo, sa world. Okay? Thank you so much. God bless us all. If you want to join me in this itong hangarin natin itong ipakita si Kristo sa kanila, ipadama ang Panginoon sa kanila, just message me, personal message me kung meron kang nagustuhan doon sa painting, just message me, okay? Everything, all the proceeds, 100% will go to doon sa mga nangangailangan po. Alright? So, salamat po, and let us hear this song, I Surrender All.
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender. I surrender All to Thee, my blessed Savior. I surrender. Salamat po mga kapatid. Muli, lagi ko po sinasabi na ang Diyos ay mabuti anumang sitwasyon ng buhay po natin. The Lord is good and He is good all the time. Ito po ang inyong kuya vocal na vocal dahil sa aking misis na nagmamahal. The Lord is good and He is good all the time. Pleasures all for